Sa sandaling ito, ginamit ni Soyeon ang kanyang kakayahan na curse pull laban sa kanilang kalaban. Dahil dito, agad na napigilan ang mga tangkang pag-atake nito. Matapos makita ito, sinabi ng kalaban na ito'y mga walang saysay na pakulo lamang. Ngunit bago pa siya makahanap ng paraan para makaalis mula sa atake ni Soyeon, ginamit naman ni Choyong ang kanyang kakayahan upang atakihin ang kalaban gamit ang yin energy. Agad na natusok ng mga yelo ang buong katawan ng kalaban. Hindi pa doon nagtapos ang lahat, dahil inatake rin siya ni Dong Chol gamit ang Thunder Attack. Ngunit matapos gawin iyon, napamura si Dong Chol nang mapansin niyang hindi man lang nagalusan ang kalaban sa kabila ng kanilang pinagsama-samang atake. Ngumiti ng nakakatakot ang kalaban at sinabihan sila, "Mga bulag kayo sa nalalapit ninyong kamatayan." Nagsimula ng maghanda ang kalaban para sa kanyang atake, sabay sabi na oras na para sa kanilang katapusan. Habang lumalakas ang kapangyarihang iniipon nito, biglang lumitaw ang ilang notification sa harapan ni Daesung, sinasabing isang planet-destroying energy ang nadetect mula sa kanilang kalaban. Habang binabasa niya ang mga notification, napansin niya ang kanyang mga tauhan at naisip niyang mukhang hindi kakayanin ng mga ito ang susunod na mangyayari. Kaya, kinansela niya ang kanyang apostle summon. Isa-isang nawala ang tatlo, ngunit sinubukan pa rin ni Soyeon na pigilan si Daesung. Sa kabila nito, pinabalik pa rin niya siya sa kanilang mundo. Pagkatapos nito, sinabi ni Daesung, "Sapat na ang inyong mga nagawa. Ako na ang tatapos sa laban na ito." Mabilis siyang sumugod patungo sa kalaban at agad na sinaksak ito gamit ang kanyang espada. Kasunod nito, inactivate niya ang kanyang ultimate hell technique, Absolute Hell Manifestation. Nagulat ang kalaban at napatanong kung saan siya napunta. Nakita niya si Daesung sa kanyang harapan at narinig niyang sinabi nito, "Sa lugar na ito ko dedesisyonan ang iyong magiging kapalaran." Kasabay nito, nang gigigil na sinabi ni Daesung, "Ang iyong sentensya ay kamatayan." Pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Eternal Pain Lake of Fire. Unti-unting hinihigop ang kalaban patungo sa atake ni Daesung. Narinig niyang sinabi ni Daesung, "Kapag nahigop ka na nito, hindi ka na makakatakas pa." Dahil sa takot, ginamit ng kalaban ang kanyang kakayahan na Spirit Release. Agad na nagbago ang anyo nito at naging isang halimaw na puno ng mga mata ang katawan. Ngunit kahit na nagbago ang anyo nito, nahihirapan pa rin siyang makatakas mula sa atake ni Daesung. Habang ibinibigay niya ang kanyang buong lakas, biglang sumugod si Daesung at sinipa siya, dahilan upang tuluyan siyang mahigop ng Eternal Pain Lake of Fire. Habang nalulunod sa kanyang kapahamakan, naguguluhan ang kalaban at tinanong sa sarili kung paanong ang itinadhanang kapalaran ay biglang nagbago. Sa huli, tuluyan siyang nilamon ng kakayahan ni Daesung. Isang malakas na pagsabog ang naganap, at tuluyan ng napaslang at naglaho ang kalaban. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw mula sa lugar kung saan namatay ang kalaban ng isang kakaibang bagay. Habang pinagmamasdan ni Daesung ito, biglang lumabas ang isang notification, sinasabing ang mga demon sa loob ng pandemonium ay pinupuri ang kanilang Absolute One. Kasunod nito, nabasa niya ang mga papuri at hiling ng mga demon na nakakulong sa pandemonium. Hindi ito pinansin ni Daesung dahil sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang notification na tinatanong kung gusto na ba niyang i-absorb ang divinity ng third-rank angel na si Barachil. Agad siyang sumang-ayon, kaya ang malaking bagay sa kanyang harapan ay naabsorb patungo sa kanyang katawan. Lumitaw muli ang notification at sinabing naabsorb na niya ang divinity ni Barachil. Simula ngayon, maaari na niyang gamitin ang Heavenly Authority, Wings of Faith. Binanggit din na ang Heavenly Store ay na-upgrade, at ang kanyang Demon Gods level ay tumaas ng malaki, siya ngayon ay isang Demon God level 10. Nabanggit din na ang lahat ng nakonsumo niyang Demon God power ay naibalik na, at maging ang selyo sa kanyang mga Hell-exclusive skills ay natanggal na, kaya maaari na niya itong magamit sa kahit saang dimensyon. Habang iniisip ni Daesung ang mga bagay na natanggap niya, biglang nagsalita ang magic book at sinabing ang dimensional key para sa heavenly realm ay lumitaw na. Nagulat si Daesung sa sinabi nito. Kalaunan, nakita niya ang isang bilog na bagay sa kanyang harapan. Agad niya itong hinawakan,
at mula sa likod ng kanyang kamay ay lumitaw ang isang marka. Sinundan ito ng isang notification na sinasabing natanggap ni Daesung ang authority para makapasok sa Heavenly Realm. Habang sinusuri niya ang marka sa kanyang kamay, napatanong siya kung ito na ba talaga ang susi na kanilang kailangan. Sumagot ang magic book, sinasabing tama siya. Dagdag nito, ang marka ay may kakayahang magbukas ng isang gate patungo sa Heavenly Realm. Dahil dito, naisip ni Daesung na kung hahayaan lamang niya ang mga bastardong iyon, magpapatuloy pa rin ang kanilang pag-atake sa kanyang mundo. Tinanong niya ang magic book kung paano siya makakapunta sa Heavenly Realm. Sumagot ito na gagawa ito ng isang gate orb para sa kanya. Agad na lumikha ang magic book ng orb sa kanyang harapan at sinabi na sa tulong nito, magbubukas ang gate patungo sa Heavenly Realm. Kasunod nito, naalala ni Daesung ang mga gate orb na ninakaw sa kanila. Napaisip siya na kailangang mabawi niya ang mga iyon. Samantala, sa headquarters ng Heavenly Mother Association, makikitang pilit na ginigising ng deacon ang kanilang apostle, ngunit nananatili itong walang malay. Habang ginagawa niya ito, biglang pumasok ang ilang kalalakihan sa loob ng lugar. Agad niyang tinanong ang mga ito kung sino sila, ngunit hindi siya pinansin at sa halip ay inutusan lamang ng leader ng grupo ang kanyang mga kasamahan na hanapin ang mga gate orbs. Agad namang hinalughog ng mga kalalakihan ang lugar upang mahanap ang kanilang sadya. Habang ginagawa nila ito, napasigaw sa takot ang deacon. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na rin nila ang kanilang pakay. Dahil dito, iniutos ng leader ng grupo na paslangin ang dalawang babae sa lugar. Gulat na gulat ang deacon sa narinig, ngunit wala siyang magawa. Bago pa magawa ng mga lalaki ang kanilang binabalak, biglang sumabog ang pinto, na ikinagulat nila. Habang unti-unting nawawala ang usok, nakita nilang pumasok si Daesung. Kasunod nito, ngumiti si Daesung at sinabing, huwag ninyong tangkaing kunin ang hindi ninyo pag-aari. Napamura ang leader ng grupo dahil sa kanilang kamalasan. Agad niyang iniutos sa kanyang mga kasamahan na sabay-sabay atakihin si Daesung. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang atake, galit na sinabi ni Daesung, tumigil kayo. Kasabay nito, sabay-sabay na bumagsak at bumaon sa sahig ang mga lalaki dahil sa tindi ng pressure ng kapangyarihang pinakawalan ni Daesung. Habang pilit na tumatayo ang mga lalaki upang depensahan ang kanilang sarili, kinuha na ni Daesung ang mga gate orbs mula sa kanila. Kasunod nito, tinanong niya ang deacon kung ang babaeng hawak nito ay isang enforcer. Sandaling natigilan ang deacon sa pagkakita kay Daesung at naalala na siya ang kasalukuyang rank number 1 hunter sa buong mundo. Sinabi niya na ang babaeng hawak niya ay ang proxy ng kanilang Heavenly Mother. Sumang-ayon naman si Daesung sa sinabi nito, dahil naalala niya ang nangyari kanina. Kasunod nito, lumitaw ang isang notification, sinasabing maraming tagasunod ang angel na si Barachil. Tinanong siya ng system kung gusto ba niyang mapunta sa kanya ang mga tagasunod nito gamit ang kanyang kakayahan na Call of Destiny. Binanggit din dito na kapag nagkaroon siya ng mga tagasunod, mas lalakas pa ang kanyang heavenly powers. Nena si Daesung sa mga nabasa niya, dahil naisip niyang tila minamanipula siya ng system upang kontrolin ang isipan ng mga tao, tulad ng ginawa ni Barachil sa kanila. Dahil dito, sinalungat niya ang kagustuhan ng system at inutos na pakawalan ang lahat ng mga biktima. Sa utos na ito, muling bumalik sa katinuan ang lahat ng mga biktima. Nagsimula silang magtanong sa kanilang sarili kung ano ang ginagawa nila sa lugar na iyon. Ang ilan ay naguguluhan, habang ang iba ay nagpanik at nagsimulang umiyak, tinatawag ang kanilang mga magulang. Isa sa mga biktima, ang assistant mula sa Hunter Association, ay bumalik na rin sa sarili. Tinatanong niya kung ano ang lugar na iyon, dahil ang huling naaalala niya ay papunta siya sa trabaho. Habang nagkakagulo, tumayo ang assistant at sinabihan ang mga biktima na kumalma. Nagpakilala siyang miyembro ng Hunter Association at humingi ng tulong sa kanilang headquarters upang ma-rescue ang mga biktima. Makalipas ang ilang oras, tumawag si Daesung kay Chano. Sinabi nito na bahagya na niyang narinig ang nangyari mula kay Cho Yong. Sagot naman ni Daesung, mabuti kung ganoon,
dahil natapos na rin ang mga problema sa lugar na ito at natagpuan ko na rin ang mga nawawalang gate orb. Natuwa si Chano sa balitang ito, ngunit tinanong din niya si Daesung kung ano ang nangyari sa malakas na kalaban na kanilang nakaharap. Sinabi ni Daesung na, natalo ko na siya, kaya hindi na natin puproblemahin iyon. Idinagdag pa niya na dapat tulungan ni Chano ang lahat ng mga biktima sa Heavenly Mother Association, dahil hahabulin pa niya ang mga taong responsable sa pagnanakaw ng mga gate orb. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Daesung, pupuntahan ko na ang pinagtatagwa ng mga bastardong iyon. Samantala, sa isang bulubundukin kung saan naroroon ang base ng Darkseid, naganap ang isang malaking pagsabog. Sa gitna nito, makikita si Daesung kasama ang mga nawasak na cyborg na nagbabantay sa lugar. Sa sandaling ito, sinabi ni Daesung na nagiging kapaki-pakinabang na ang Magic Book. Sumagot naman ang Magic Book at sinabi, nagpapasalamat ako sa aking Panginoon dahil nare-recognize na ninyo ang aking mga kakayahan, lalo na ang aking dimensional tracking at space leap skills. Sa ilalim ng base, makikitang naglalakad ang mga pinuno ng Darkseid. Sinabi ng isa sa kanila na hindi niya inaasahan na matutunto ni Daesung ang kanilang lokasyon. Natatakot namang tinanong ng isang matabang lalaki kung posible bang maabot sila ni Daesung sa ilalim ng kanilang base. Pinakalma naman siya ng kanyang kasamahan at sinabing ang tanging daan patungo sa kanilang lokasyon, ang tunnel, ay nawasak na ng pagsabog. Kaya, sinabi niyang imposible nang matunton sila ni Daesung. Sinabi naman ng isa pa na nagkamali siya sa pagsuporta sa Godmother, dahil hindi lamang sila nabigong ma-recover ang mga gate orbs, kundi hinahunting pa sila ngayon ni Daesung. Habang nag-uusap sila, nakarating sila sa isang malaking pintuan. Pagbukas nito, tumambad sa kanila ang isang higanteng robot. Ngunit sa sandaling iyon, naroon din si Daesung. Sinabi niya, ang mga hinahanap ko ay nagtatago na parang mga daga, pero nagtatago rin ng ganitong bagay. Sumagot ang Magic Book at ipinaliwanag, walang nilalang sa buong universo ang makakatakas mula sa aking detection, dahil ako ang Great Magic Book of Dimensions, si Pantheon. Binanggit din niya na ang higanteng robot sa kanilang harapan ay isang battle golem na ginawa ng lahing gigantis upang labanan ang mga Titans, at ang mga ito ay naglilingkod sa Machine God. Natatarantang tinanong ng mga matatandang lalaki kung paano nakapunta si Daesung sa kanilang lugar. Ngunit imbes na sumagot, biglang inatake ni Daesung ang golem, na naging sanhi ng mabilis na pagkawasak nito. Dahil sa kanilang pagkabigla, sinabi ng isa sa mga matanda na magde-deploy siya ng Absolute Barrier upang protektahan sila mula kay Daesung. Nabuo nga ang barrier, kaya nakahinga sila ng maluwag. Sinabi pa nila na mabibigyan sila nito ng oras upang makahanap ng paraan para makatakas. Ngunit laking gulat nila nang marinig nila si Daesung na nagsalita mula sa kanilang likuran, tinatanong kung saan sila pupunta. Habang napapa-address sila sa isang sulok ng barrier, sinabi ni Daesung ang hatol niya sa kanila, death penalty para sa inyong lahat. Sa isang mabilis na pag-atake, narinig ang kanilang mga ungol hanggang sa bumagsak silang lahat sa sahig na wala ng buhay. Pagkatapos nito, sinabi ni Daesung, ang mga bastardong katulad ninyo, na tinatangkang atakihin ako mula sa likod, ay karapat-dapat lamang sa kamatayan. Pagkasabi niya nito, nagsalita ang Magic Book at tinanong siya kung tutuloy na ba sila sa Heavenly Realm. Sumagot si Daesung, hindi muna, dahil mayroon pa akong kailangang kausapin. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa bahay ni Daesung, kung saan may salo-salo. Sa sandaling ito, makikitang nagpapasalamat si Dong Chol sa nanay ni Daesung dahil sa masasarap na pagkaing inihanda. Sinabi naman ng nanay ni Daesung, wala iyon, mga simpleng pagkain lang ang naihanda ko, dahil biglaan ang sabi ni Daesung na may bisita siya. Kasunod nito, tinawag niya si Choyong upang samalo sa pagkain at pinasalamatan din siya sa pagtulong sa pagluluto. Namumula ang mukha ni Choyong sa papuri ng nanay ni Daesung at sinabi pa, mga simpleng gawain lamang ang ginawa ko. Isang magandang karanasan din ito para sa akin na matutong magluto sa inyo. Habang masaya silang kumakain, sinabi ng kapatid ni Daesung na napakasarap ng rolled omelette.
Sinabi naman ng kanilang ina na si Choyong ang nagluto nito. Dagdag pa niya, sana'y magkaroon ako ng manugang na katulad ni Choyong, na mahusay sa pagluluto. Pagkarinig nito, pinagpawisan ng husto si Soyeon. Tila naisahan siya ni Choyong sa bagay na ito. Habang naiinis si Soyeon, naisip niya na hindi siya makapaniwala na si Choyong ay hindi lamang basta assistant manager, kundi tila isang tusong fox na naghihintay ng pagkakataon para maunahan siya kay Daesung. Tila naintindihan naman ni Choyong ang iniisip ni Soyeon, kaya nagkatitigan sila ng masama, na may kasamang tila kidlat sa kanilang paligid. Hindi naman napapansin ng iba ang kanilang tahimik na pagtatalo. Sa sandaling ito, tinanong ni Dong Cho si Daesung kung ano ang mahalagang bagay na kailangan niyang sabihin kaya biglaan silang pinatawag. Ngumiti si Daesung at sinabi, "Aalis ako sa Earth pagkalipas ng 3 araw." Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.